Shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please to support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rav, at ating Ina Vlogs. At please to support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. Shoutout sa lahat, shoutout po sa inyong lahat guys, no? Wildlife TV at your service. Reactor po tayo ng Kalingap guys, pero iba yung i-react po natin ngayon. So shoutout na rin po sa lahat ng mga Tikram fans yan, sa mga Tikram supporters, sa mga supporters sa Tikram, sa mga supporters ni Dave. Hello po sa inyo, mega love shoutout po. Guys, supportahan po natin po ang ama ng Kalingap guys, kasi reactor ng Kalingap. Reactor po ako ng Kalingap. Val Santos Matubang, Kalingap Rab, at Ina Vlogs. Saka sa lahat po ng mga Kalingap partners. So ito na bigyan natin ng maiksi or maikling reaction about sa trending na mga pangyayari ngayon dito sa social media, dito sa Tikram community. Shoutout Tatay Tikram, Dave, shoutout po sa inyo. Shoutout sa Tikram family. So ito na nga, dito natin kumbaga hindi natin lubos maisip kung bakit nangyari yung mga ganito. Kasi simulat sa poll na nag-YouTube tayo, nang sumikat or nag-boom din ang Tikram, nakilala ang Tikram, or something like na-scout or nakilala ni isang Dave, talagang sumikat sila dito at nakilala rin talaga ang isang Dave ang dahil kay Tikram or kay Tatay Tikram. So ando na yung alam din natin na si Tikram ang nagpalaki, naghubog, kasi alam natin makaano tong Tikram, alam ko maka-Diyos to, di ba? Kasi alam ko walang mga reactor to eh. Correct me if I'm wrong. So ito na nga, lumabas ang balita na yun na nga, lumayas daw ang isang Dave. Kasi si Dave talagang hindi anak ni hindi anak ni Tikram, kumbaga na-adapt na niya. Pero I don't know kung ano ba talaga legally, I don't know kung legally adopted ba ni Tikram ang isang Dave. Kasi mayroon ng mga naglalabasan or mayroon ng mga react na ganito ganyan eh. So sige, magbigay rin tayo ng reaction. Ano bang mga dahilan? Ano bang mga rason kung bakit malamang may matinding dahilan to eh. For me, hindi ako naniwala sa na basta-basta na lang nawakwak si Dave ng sponsor or sumama sa sponsor kay lumayas kay Tikram. Mayroong matinding dahilan to kung bakit ganoon ang mga pangyayari. Dami nagulat, alam ko lalo na yung mga Tikram fans, mga Tikram supporters. So ngayon, pag-usapan natin ngayon, yung ano ba yung mga pwedeng magiging dahilan kung bakit nawakwak or kung bakit lumayas ang isang Dave dito sa kanyang Tatay Tikram. Ay ito, hindi ako makatikram kung bakit gitna tayo, hindi ko rin anuhin si Dave. Yun. For me to, kung ano yung opinion ko, kung ano yung kuro-kuro ko, yun yung sasabihin ko. Hindi, walang pambabash. Unang-una, doon sa nagsabing nawakwak si Dave ng sponsor. O yan, Gavin naman nawakwak kasi ando na nakuha ng sponsors eh. Anong una, may katanungan sa isip ko eh. Maaari kong sabihin dito, in my own opinion to pwede kong sabihin dito na, bakit ganon? Bakit nangyari pang nawakwak pa ang isang Dave ng sponsors? Ng sponsors or ng mga sponsors, marami bang nawakwak kay Dave or isa lang yung nawakwak? Yun lang, kasi medyo hindi pa ko magbigay natin ng reaksyon. Pwede ting sabihin dito, or pwede kong sabihin, hindi ko na kayo idadamay. Pwede kong sabihin dito na, hindi ba maayos ang relasyon? Or hindi ba maayos ang relasyon or kulang ba sa bonding or something like na mayroon bang gap ang relasyong Tikram at saka Dave as a mag-ama? As a mag-ama kasi simulat sa pool na maliit pa si Dave,
nung na talagang si Tikram din nag-alaga, naghubog at nagpalaki. Kasi hindi basta-basta magpawakwak si Dave sa mga sponsors kung maayos ang relasyon ni Tikram at saka ni Dave. Diba? So ano bang mga dahilan bakit nawakwak or bakit nagpawakwak agad ang isang Dave? Unang-una, pwedeng sabihin dito, iwan ko lang ha, kasi hindi naman ko nakikinig sa mga live ni Tikram. Tamang ano lang to, tamang reaction ko lang to. Pwedeng sabihin natin dito na nasaktan ba si Dave? Physical? Mayroon bang iniwasan si Dave o mayroon bang kinatakutan ng isang Dave doon sa teritoryo ni Tikram kaya nagpawakwak siya? Kasi ulitin ko lang, kung ramdam ni Dave, ito lang nga pa for me, kung ramdam ni Dave na mahal siya ni Tatay Tikram, imposibleng magpawakwak siya. Diba? Kung ramdam din ni Dave na mahal siya ng kanyang Tatay Tikram, hindi siya nagpawakwak. Kung mahal din ni Dave ang isang Tikram, hindi siya magpawakwak sa sponsors. So bakit humantong sa ganon? Bakit tawakwak? Ano bang mayroon? Napagbuhatan ba ng kamay? Ito sa akin lang to, tamang tanong lang. Napalo ba? Kung sabihin natin na ipagpalagay natin ganyan, kaya umalis si Dave, malaking mali yun. Kasi alam na natin na bawal manakit ng minor de edad. Pangalawa pa dito, hindi pa talaga tunay na anak ni Tikram. Kahit sabihin natin napalo lang para madisiplina, kasi sabihin natin matigas na ang ulo, isyu ganito ganyan, o napagbuhatan ng kamay, for me, maling-mali. Kasi baka, ito sa akin lang ha, opinion ko lang, baka yun yung dahilan kaya nagkaroon ng takot ang bata, kaya lumayas o sumama sa sponsor, kaya nasabing nawakwak, ganon. Diba? Kasi kung isipin natin, kung pagganahin natin yung utak, hindi magpawakwak ang isang Dave eh. Kung ramdam niyang mahal niya si Tikram, yun hindi niya kaya. Hindi niya kayang iwan ang kanyang Tatay Tikram. May nagsabi kasi na lumaki ng ulo ni Dave, nagbago na si Dave, porkit issue ganito ganyan, etc. Hindi na pagsabihan. So, ibig sabihin nito, kung lumaki ang ulo ni Dave, sabihin natin nagbago ang ugali, ibig pa sabihin pa dito, pwede natin sabihin dito na hindi maayos ang pagpalaki ni Tikram kay Dave. Kasi yan yung kalimitang nababasa ko sa mga lumaki ang ulo, nagbago na, lalo na sa mga comment section kasi may mga nag-react, ito ganyan. Ibig sabihin, kung ganyan yung mga sinasabi nyo, para nyo na rin sinabi na hindi maayos ang pagpalaki or ang pagdisiplina ni Tikram dito kay Dave. Ganon. Kasi ulitin ko, kung maayos ang relasyon ng dalawa between Dave and Tikram as mag-ama, hindi lalayas ang isang Dave. Hindi niya lilisan ang kanyang Tatay Tikram. So may mga matinding rason yan. Bakit umalis? Napalo, nasaktan emosyonal, nasaktan pisikal. Kasi ang pagdisiplina kasi ng bata, alam nating bawal ang manakit o pagbuhatan ng kamay. Ando na yung pagsabihan, pangaralan, di ba? Yun ang tamang gawin. Pero yung pagbuhatan mo ng kamay, pero hindi ko sinabi literal na yun yung ginawa ni Tikram ha. Opinion ko lang to. Baka yun yung nagawa or baka yun yung ginawa kaya lumisan or lumayas ang isang Dave dito sa Tikram family o sa Tikram community. Kasi ulit-ulitin natin kung pag-imahimay natin, kung talagang mahal na mahal ni Dave ang Tikram, si Tatay Tikram, hindi niya iiwan yan. Hindi magpapadala sa sponsor yan. Maraming nagsabi na brainwash ng sponsor. Pwedeng ipagpalagay natin ganon. Pwedeng mangyari dito na siguro may mga pangyayari doon sa Tikram na sabihin natin na pagalitan ba si Dave, tapos mayroon siyang nakausap na sponsor na brainwash siya, pwede rin yun. O pwedeng sabihin natin napalo ba si Dave, na pagbuhatan ba ng kamay, nagsumbong sa sponsors, kaya na brainwash, kaya sumama sa sponsor. Diba? Medyo nakakaano lang Kumbaga ano na yung nakikita ko pa sa live na parang naiyak na si Tatay Tikram. Sa ganon. Iniyakan niya yung isang Dave.
So, ibig sabihin, mahal na mahal niya si Dave. Pero bakit ganyan si Dave? Hindi ko binabash si Dave dito, hindi ko rin binabash si Tikram. Ulitin ko lang, itong mga sinasabi ko, kung maayos ang relasyon ng dalawa, Tikram and Dave, walang wakwakang magaganap. Walang layasang magaganap kung maayos ang relasyon ni Tikram o ni Dave. Pwedeng sabihin dito, mayroong iniwasan si Dave doon sa Tikram, mayroong kinatatakutan si Dave kay Tikram. Kasi kung sasabihin yung lumaki na ang ulo, nagbago ang ugali, so parang sinabi nyo na rin na hindi maayos ang pagpalaki ni Tikram dito kay Dave. Naalam ko naman, pag tuwing magsalita si Dave, kasi minsan nanonood ako nung nakaraang araw lang na parang may alam pa sa mga verse ng Bible, di ba? Kasi ganito ganyan, verse sa Bible, kung ano yung ganito ganyan, kung ano yung pagkakamali niya, etc. etc. So ang malaking katanungan dito, bakit nga ba lumayas? Di ba? Bakit ganon? Ano bang, mayroon talagang pinakaugat niyan. Mayroong pinakaugat niyan kung bakit nilayasan niya ang Tikram. Na yun mismo ang nagpalaki, naghubog sa kanya. Yun, kundi si Tikram. So bakit nakuha pa niyang lumayas? Sabihin ng iba, walang utang na loob. Hindi naisip ni Dave yun, walang utang na loob, kasi ito ganyan, nagbago ng ugali, yumabang na daw. Kasi kung yun ang dahilan, ang babaw eh. Kasi ang ganda na ng ano ni Dave, kumbaga, something, ang ganda na ng pamumuhay niya kay Tikram eh. Pero lumayas siya, babawiin ko na. Ibig sabihin pala nito, hindi pala maganda ang pamumuhay ni Dave doon sa poder ni Tikram. Kasi nakuha pa niya yung iwanan o nakuha pa niya yung layasan ang kanyang tatay Tikram. Got my point, dude? Hindi ko binabash si Tikram, hindi ko rin binabash si Dave. Gitnaan tayo. Huwag tayong magiging panatiko. I-realize natin or i-analyze lang natin kung yung sa mga pangyayari. So, ando na yung nag-live, nakailang gabi neta, naglaging live sila ni Tikram, nagkwento about sa kisyo, ganito, ganyan. Actually, hindi ko napapanood, siguro 1 minute lang, hindi ko naman hindi naman ako manood. Pero lang ako, napaisip na i-react ko nga to, ano bang mga dahilan? Bakit umalis? Di ba? Kasi maipaisip tayo, kung masasabi natin may mali talaga sa pag-alis ni Dave, or may butas talaga, pwedeng magdemanda si Tikram, idemanda yung mga sponsors na ng wakwak kay Dave, o sabihin ito ganyan, pwede yon para malaman na talaga, para mayroong talagang managot sa mga pangyayaring ito. Kasi isa lang naman ang dito magsalita na si Dave, ikwento na yung dahilan kung bakit umalis. Ano bang pinakaugat kung bakit nilayasan niya o bakit lumayas siya dito sa Tikram family? Sasabihin natin, pwedeng sabihin ng iba, pwede kong sabihin dito, unang-una, hindi siguro maayos ang pagpalaki, kaya sabihin nila, lumaki ang ulo, nagbago ang ugali. Siguro mayroong kinatakutan si Dave, or something like na sabihin natin na nasaktan ba? Physical? Napalo ba? Napagbuhatan ba ng kamay? Ganon. Pero kung sabihin nila, ipagpalagay natin na ganon, ikong sabihin lang, napagbuhatan namin. Ito lang sa akin lang for example lang, ikong yun ang isagot nila, maling-mali na. Kahit ano pang explanation mo, maling-mali na. Kahit pasabihin mo, ganyan lang kami magdisiplina, maling-mali na. Unang-una, hindi mo anak yan. Pangalawa, minor de edad yan. So, yun. Pero, yun lang yung reaction ko. Pero, sana nga, maayos pa si Dave at saka si Tikram. Yung kanyang tatay Tikram at saka si Dave, yung kanyang anak-anakan. I don't know hindi ko alam kung legally adopted na si Dave ni Tikram, may laban si Tikram na magkaso or magdemanda siguro, something like that. Pero pag hindi naman siguro, well, I don't know kasi hindi ko naman alam yung mga batas talaga na yan. Yun lang yan. So yun lang yung ma-react ko, guys, no? Kasi mapapaisip din tayo kung anong mga samut-saring dahilan bakit tumayas. Ganon. Na ang ganda-ganda ng buhay ni Dave kay Tikram. Sumikat. So, ibig sabihin, lumayas, pwede ting bawin. So, hindi pala nagiging maganda ang buhay ni Dave doon sa poder ni Tikram. Kasi nakuha pa niyang magpawakwak or nakuha pa niyang layasan si Tikram. Ganon na ganon, 100%. Nagpawakwak eh.
Kasi maraming nagsasabi, di ba, sa mga comment, ang ganda ng buhay mo kay Tikram, nagbago ang buhay mo, guminhawa ang buhay mo nang dahil kay Tikram, etc., ganito, ganyan, wala kang utang na loob, lumaki na ang ulo mo. So, napaisip ako, kung maganda pala ang buhay ni Dave, kung maganda pala ang buhay ni Dave sa puder ni Tikram, hindi mo pawakwak yan, hindi aalis yan. Kung maganda pa umuhay niya, di ba? Hindi sabihin dito na baka napagbuhatan, nasaktan pisikal. Pwedeng ganon, pero opinion ko lang yun. Hindi ko sinabing literal, sinaktan ni Tikram si Dave, ha? Opinion ko lang yun. Sa mga nakakaintindi, ha? Yun lang. About sa nawakwak sa sponsor, ulitin ko, hindi magpapawakwak si Dave. Hindi magpawakwak si Dave kung ramdam niya na mahal niya ang kanyang tatay Tikram. At kung ramdam ni Dave na mahal siya ng kanyang tatay Tikram, hindi siya lalayas. Hindi siya magpawakwak. Yun lang yun. Gamitan natin ang utak. Pwedeng sabihin dito, bakit tumayas? Baka may iniwasan, baka mayroong kinatakutan. Pwede na pagbuhatan ng kamay, pwedeng sabihin tinasaktan talaga o napalo, something like that, kaya umalis. Yun. Kasi ulitin ko lang, marami nang sabi, ang ganda na ng buhay mo kay Tikram, bakit nagawa mo yan? Wala kang utang na loob. So napaisip ako bigla, maganda pala buhay ni Dave kay Tikram, sa puder ni Tikram, bakit nagpawakwak? Bakit umalis? Yan ang malaking katanungan at hanapin natin ang magandang kasagutan. Yan lang po, Wow Life TV. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa mga nag-like and share.